Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mahigit 2,000 NPA na neutralize ng AFP mula Enero hanggang Oktubre 2024. 5 Chinese na biktima ng human trafficking na iligtas sa Maynila. Utang ng Pilipinas lumobo sa mahigit 15 trilyong piso. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa mahigit 2,000 na ang bilang ng mga miyembro ng New People's Army o NPA ang na-neutralized ngayong taon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, base sa kanilang datos, 2,218 na mga miyembro ng NPA ang nahuli, napaslang at kusang sumuko mula January 1 hanggang October 24, 2024. Sa bilang na ito, 1,952 ang surrenderies, 134 naman ang arestado, samantalang 132 ang nasawi. Nakolekta rin ng AFP ang 1,084 na mga baril at 342 anti-personnel mine mula sa mga rebelde ngayong taon. 5 Chinese na umano'y biktima ng sindikato ng human trafficking ang iniligtas ng mga operatiba sa Ermita, Manila. Nahuli rin sa operasyon ng suspect na si Qiu Tian, 23 taong gulang at isang Chinese. Sinimula ng operasyon matapos magsumbong ang isang complainant na pinipilit umanong manatili, pinagmamalupitan at sapilitang pinagtatrabaho ang kanyang kasintahan sa isang scam operation. Sa nabanggit na operasyon, nakita ng mga otoridad ang kasintahan ng complainant at 4 pang biktima, lahat ay Chinese. Nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at mga biktima. Kasalukuyan din silang nakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration o BI para sa karagdagang beripikasyon. Lumobo sa 15.89 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Setyembre. Sa datos na inilabas ng Bureau of Treasury, tumaas ang halaga ng utang ng bansa ng 2.2% kung ikukumpara sa 15.55 trillion pesos na naitala noong katapusan ng Agosto. Pumalo naman sa 10.94 trillion pesos ang domestic debt. Ito'y dahil sa mahigit 145 billion pesos na pag-issue ng government securities. Samantala, nasa 4.96 trillion pesos ang external debt ng gobyerno ng Pilipinas, 4.2% na mas mataas kung ikukumpara noong Agosto. Base rin sa datos, 11% o katumbas ng 1.3 trillion pesos ang itinaas ng utang ng bansa kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.